Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat at welcome pong muli sa atin pong ginagawang Facebook Live Bible Program. Ito pong muli ang inyong kaibigan, kapatid sa Panginoon, Brother Aldrin Ruetas. Ngayon nga po ay araw po ng Biyernes, April 24 at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay nabigyan ng pagkakataon. No po? Ang atin pong tatalakayin ngayon, ang akin pong testimony na atin pong naipangako sa atin pong mga kaibigan, mga kapatid, mula sa pagiging ang dating daan sa loob ng 8 taon at mula nung ako'y tawagin ng ating Panginoong Diyos sa tunay na nalabing iglesia. Bago po tayo dumako sa ating pong conversion story na aking pong ipagkakalob sa inyo, isang mabuting bagay po na tayo muna po ay sama-samang manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos, muli po Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa amin na ikaw po ay aming mapaglingkuran. Nawa o Diyos, magsilbing kalakasan ito at patutuo sa aming magkakapatid na kung paano kami tinawag mo sa iyong nalabing iglesia. Gayon mo rin tawagin ang aming mga kapwa-tao, kaibigan at ang aming mga dating kasamahan sa grupo ng Ang Dating Daan. Muli po Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa amin. Ikaw po ang aming pinupuri, niluluwalhati, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat Panginoon sa katugunan sa aming panalangin. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan at karapatan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Welcome pong muli sa ating ginagawang Facebook Live Bible Program. Ngayon nga po ay nasa segment tayo ng aking conversion story. Napakahalaga po sa Diyos na meron tayong patutuo, no po? Gaya po ng ating mababasa dito po sa aklat ng Ikalawang Timoteo sa kapitulo 1, ang talata po'y 8. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon. Kaya yung pagpapatutuo po ay napakahalaga po sa isang lingkod ng ating Panginoon. Sapagkat itong patutuo ay dating hindi niya kilala, parang si Apostol Pablo na malabis niyang inusig, no po, ang iglesia ng Diyos na atin pong mababasa na kanyang patutuo at siya ang nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo. Kaya nga sabi po ron sa patutuo ni Apostol Pablo na atin pong babasahin sa aklat po ng Galacia sa kapitulo 1, ang talata po ay 13 hanggang 14. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos, at ako'y nanguna sa relihiyon ng mga Hudyo na higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan, palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Alam natin yung patutuo ni Apostol Pablo kung paanong malabis niya na inusig ang nalabing iglesia, na nangunguna siya sa relihiyon ng mga Hudyo. Ngayon po ay ang atin pong testimony, mga kapatid. Tayo po ay una-una sinasabi po natin, hindi po tayo tiwalag sa samahan o grupo ng Ang Dating Daan. Tayo po ang kusang umalis na po. Hindi po tayo tiniwalag, tayo po ang kusang umalis o lumayas. Kasi natatandaan ko po, ang sabi po ni Brother Eli, kapag meron kang nakitang maling aral, alis na tayo. Huwag tayong maging panatiko. Yan po ay lagi kong naririnig sa tuwing ako'y dadalo ng pasalamat sa Apalit, Pampanga. Ang sabi niya, lagi niyang sinisigaw, kapag meron kayong nakitang maling aral, magsilayas kayo o umalis kayo. Kapag meron daw nakitang maling aral, alis na. Yan po yung isang hamon nung araw ni Brother Eli, no? Nung tayo po ay masiglang kaanib pa ron sa samahang iyon, no? Kaya ating tutuklasin, alam nyo mga kapatid, mga kababayan po namin, at lalong-lalo na sa aking mga dating kasamahan sa dating daan, no po? Napakaganda po ng prinsipyo kung ganon. Kapag meron tayong nakitang maling aral ay iwan na po natin. Ibig sabihin, layasan na po natin. Maganda po yung prinsipyo na yon.
na lagi kong napapakinggan nung araw kay Brother Eli nung ako nga ay dumadalo ng pasalamat sa apalit, no po? Kaya nga magandang prinsipyo, pag meron tayong nakitang maling aral, lumayas na po tayo, no? Iwan na natin kasi nga mali na, no? Magandang prinsipyo 'yon. Kapag meron tayong nakitang maling aral, layas na tayo. Pakinggan po ninyo ang sabi po dito sa ikalawang Pedro. Dito po pala sa ikalawang Korinto, sa kapitulo 6, ang talatay 17 hanggang 18. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ano pong sabi mga kapatid? Kapag meron daw tayong nakita, no po, kailangan umalis na po tayo. Sabi doon, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Kaya ako po ay kusang lumayas, umalis sa grupo ng dating daan. No po? Ako po ay nabautismuhan dyan noong sa dating daan po. Ako po ay nabautismuhan noon pong September 13, 2002. Yan. At tayo ay umalis noong 2010, no po? At tayo ay nakapaglingkod din ng mahabang panahon sa dating daan, no po? Naka8 taon din po tayo diyan, no? Tayo nga po ay nabautismuhan diyan noong September 13, 2002, at ang ating pong bautisador ay si Brother Danny Navales. Gusto ko pong ipaalam sa inyo mga kapatid, no? At sa aking mga dating kasamahan sa dating daan, hindi po ako tiwalag sa samahan na yan. Ako po ang kusang umalis o lumayas. Dahil sabi ni Brother Eli, kapag meron kang nakitang maling aral, magsilayas kayo. Masunurin po ako Kaya nung meron akong nakita mga pabago-bago o maling aral ni Brother Eli, nagpasya po tayong umalis. Gaya rin po ng binasa natin nga kanina, dito po sa ikalawang Korinto, akin pong uulitin mga kapatid, dito po sa 6:17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Kaya kailangan aalis po tayo. Kapag nakita nating mali na yung aral ng isang grupo, no? Kaya ako'y nagpasyang umalis sa dating daan at pinagpapaon ako pong sabihin sa inyo, hindi po ako tiwalag. Ako po ang kusang umalis sa grupo na yan. No po, ako po ang kusang lumayas. Kasi nga, naririnig ko lagi kay Brother Eli nga, kapag ako'y umaatin, no, dumadalo ng pasalamat sa Apalit, Pampanga, lagi niyang sinasabi, kapag meron kayong nakita, kahit isang maling aral, magsilayas kayo. Sinunod ko yun. Siyempre, masunurin po tayo. Hindi lang isang aral ang nakita nating pabago-bago at paiba-iba na kanyang itinuturo. Yan nga ang ating ipaglilingkod sa hapong ito. No po? At tayo ay nanguna, no, sa mga kabataan ng dating daan sa dating daan. Naging presidente tayo ng KKTK, yung tinatawag nila na kapisanan ng kabataan tungo sa kabanalan, o ngayon ata kasakdalan na. Tayo po ay naging presidente ng kabataan sa dating daan o Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, no? Kaya nga dito makikita po natin na ako po ang kusang nagpasyang umalis, no? Gaya na rin ang sinasabi at lagi niyang pinangangalandakan ni Brother Eli, kapag meron tayong nakitang maling aral ay magsialis tayo. Napakagandang prinsipyo sa Biblia noon, no? Ano pa ho isa nating matitiyak? Dito po sa aklat po ng Apokalipsis, no, ay may ganito po tayong mababasa. Sa kapitulo 18, no ho, ay may ganitong nakasulat. Ang sabi po ron sa 18:4, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at wag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Kaya ako po nagpasya akong umalis sa dating daan. Nakita ko po paiba-iba
pabago-bago na po yung aral na itinuturo ni Brother Eli. No po? Tatandaan po natin, ako po ay naglingkod din sa loob ng 8 taon. At naniwala po ako na si Brother Eli ang mangangaral nung mga panahon na yon. Pero nung nakita ko na ang kanyang aral ay hindi matibay at pabago-bago at hindi maliwanag sa kanyang mga miyembro, no? Aalamin po natin yan, no po? Ngayon, alin po yung mga aral na nilayasan ko kay Brother Eli? Pero gusto ko munang ipapansin sa inyo, mga kapatid, mga kababayan po namin, at yung mga kasamahan ko sa dating daan, ang isang mangangaral na galing sa Diyos, ang kanyang itinuturo, ang kanyang iniaaral, at kung inaangkin niya na ang kanyang bayan ang sa Diyos, dapat ang aral hindi pa bago-bago o paiba-iba ang itinuturo. No po? Ang isang mangangaral na galing sa Diyos, ang kanyang aral ay hindi pa bago-bago o paiba-iba ng itinuturo. Pakinggan po ninyo, dito po sa Santiago, sa Kapitulo 1, ang talatay 17, ay may ganito po tayong mababasa. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Unang-una, gusto kong ipapansin sa inyo sa tinatalakay ni Apostol Santiago, dito po sa ating binasa, sa 1.17 ng Santiago, kung ang ating Diyos, ang Ama, na kinikilala ng isang tunay na bayan ng Diyos, at kung tayo, ang isang mangangaral, ay nagkaroon ng mabuting kaloob, no, na buhat sa itaas, dapat kung ang Diyos ay hindi pa bago-bago o paiba-iba, dapat po mataglay ito na isang nagpapakilalang mangangaral, no? Ang kanyang aral ay hindi pa bago-bago o paiba-iba ang kanyang itinuturo. Dahil pag ang Diyos ang tumawag, ang kanyang aral, ang kanyang bayan ay hindi magulo, lalong-lalo na pagdating sa aral, no po? Hindi pa bago-bago o paiba-iba ang itinuturo. Sa makatwid, hindi nagkakaroon ng kalituhan. Pakinggan po ninyo isa pang ipinapayo ng Biblia. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, na kung bakit ayaw tayo ng Diyos na makisalamuha man lang sa ganon na pabago-bago ang turo, no po? Pakinggan po ninyo dito po sa Aklat ng Kawikaan, sa Kapitulo 24, ang talata po'y 21. Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari, at huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago. Ayaw po pala ng Diyos na tayo po ay makikisama o makikisalamuha, na ang aral ay mapagbago, paiba-iba. Yan. Tataludto din po natin yan kung alin po yung mga aral ni Brother Eli Soriano ng dating daan na pabago-bago, paiba-iba, no? Walang matibay, walang konkreto na aral eh. No po? Iisa-isahin po natin yan. At sinasabi ko nga po sa inyo, mga kasamahan ko sa dating daan, hindi ako tiwalag dyan. No po? Yan. Hindi po tayo tiwalag. Tayo po ang kusang umalis o lumaya sa grupo na yan. Ang akin pong huling dalo dyan, ito pong, meron po kasi kaming yan, ito po. Ang akin pong huling, ito po yung aming mga attendance slip, no po. Hindi po ito pay slip, no po. Ito po ay attendance slip, yan. Hindi po ito pay slip. Excuse me po. Ang huling dalo ko po rito ay February 3, 2010, no po. Sa may South District Metro Manila sa lokal ng Victoria Homes. Yan, dyan po sa Muntinlupa. Yan, February 3, 2010. Ayan, andyan po yung aking pangalan. No po, at meron po yung pirma ng secretary. No po, at yung destinong manggagawa, yung worker nakapirma. No po, yan ang akin pong haling dalo dyan, no? February 3, 2010. No ho? At ganito ko po hinahangaan si Brother Eli, yan. Nung araw kasi ay mahilig po ako maggupit ng kanyang mga litrato, ayan. Ayan po yung kanyang larawan na akin pong tinatabi-tabi. Ayan. Ano po?
Ito po ay nakuha ko ito sa The Old Pat Magazine eh. Ayan, parehas po sila. Ayan, ayan po, ano. Ayan, medyo kahawig ko. Si Brother Eli, ayan. At doon po sa nagtatanong ng mga kapatid natin, si Brother Eli po ay wala po ngayon sa Pilipinas, no po. Siya po ay nasa bansang Brazil. No po, kasi ang Pilipinas po ay walang extradition treaty sa Pilipinas. Kaya si Brother Eli po ay nasa bansa na kung saan walang extradition treaty. Yung mga kapatid natin na abogado o lawyer, naintindihan po nila yan na kapag ang isa, kahit na may kaso dito, si Brother Eli sa Pilipinas ay hindi kayang pauwiin, no? Walang kapangyarihan yung batas ng ating bansa para magpauwi, no? Alam ko kasama niya si Joma Season eh. Ito, no, yan nga, si Joma Season, no? Yan po. At si Brother Eli po siya po ay isinilang noong April 4, 1947. Yan. No po? Yan po si Brother Eli, no? Anak po siya ng mag-asawang Catalina Fernando at Triunfo Soriano, no po? Yan. Yan po. Ngayon, balik po tayo doon. Ang sabi ko po kanina, ang isang tunay na bayan ng Diyos, no po? Ang mangangaral ng Diyos, ang kanyang aral, hindi pa bago-bago o paiba-iba. Ayaw po ng ganon, no po? Kagaya po ng ating binasa kanina sa Santiago, Kapitulo 1, ang talatay 17, at nasa Kawikaan po, Kapitulo 24, ang talatay 21. Ngayon, alin po ang isa sa mga aral ni Brother Eli na ating pong nilayasan? Ayan. Hindi na po natin matiis, no? Teka, papakita ko lang pala yung aking ID, no po? Ito po yung aming ID, yan. Papakita ko po yung aking ID. Ayan, ito yung bago ngayon. Yung Members Church of God International. Mamaya aalamin din po natin yan. Ito po yung aking ID. Ang aking barcode number ay TAL 0047. Ayan. At ang nagbautismo po sa atin ay si Brother Danny Navales. No po, yung isa po sa kanyang mga tigabasa, si Brother Danny Navales. Siya po yung nagbautismo sa atin diyan sa may Apalit, Pampanga. Diyan sa may convention center sa may Apalit, Pampanga. Ito naman po yung ako ay KKTK member, no po. Yan, Survivor Apalit. Ayan. Salamat at ako'y nako-survive. No po? Survivor Apalit, no? Yan, ako po ay dating member at presidente rin ng kabataan sa dating daan na KKTK o Kapisanan ng Kabataan tungo sa Kabanalan, no po? Yan. Yan po yung aming mga ID diyan, no? Ito yung likod, no, ng ID. Yan, sabi nga rito sa likod ng ID ng dating daan, in case of loss, please return this card to the nearest ang dating daan coordinating center or to ang dating daan convention center, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, 2016, Philippines. Ewan ko kung ganito pa rin ang kanilang ID. No po? Hindi ko na po alam kung ganyan pa rin ang kanilang ID. No ho? Atin na pong ating aalamin, mga kapatid, ano-ano po yung mga maling aral na nilayasan natin dyan sa grupo ng dating daan. No po? Kasi ang isang mangangaral o isang bayan na nagkiklaim, no po, ng kanyang aral o nagkiklaim siya na siya ay sa Diyos, ay hindi po dapat nagkakaroon ng kalituhan, no po? No? Maliwanag po yan na sinasabi po ng Biblia, atin pong mababasa ho yan, no po? Kaya kailangan ay ang kanyang aral, no, ay hindi pa bago-bago o paiba-iba, no? Unang-una, aalamin po natin ano po yung mga aral ni Brother Eli na atin pong inalisan, no? Unang-una, yung kanyang aral na maraming tunay na Diyos. Nako, matindi po ito. Dahil sabi niya nung araw, may nagtatanong sa kanya na, Brother Eli, ilan ang Diyos? Alam niyo, ang sagot ng mangangaral, natatandaan ko sa mga Bible exposition niya at sa pamamahayag niya sa radyo
television, lalo na nung nakay Don Manolo Pabis siya. May nagtanong sa kanya ilan daw ang Diyos? Brother Eli, ilan po ang Diyos? Alam niyo ang sagot ng mangangaral? Ay ilan ba ang gusto mo? Sabi ng mangangaral, no? Oh, tapos sumagot yung kanyang mga tigabasa, at ang sagot din ni Brother Eli na aking natatandaan ay wala daw problema kahit maging isang barangay ang tunay na Diyos. No, dahil tutol nga siya sa Trinity, yan, walang problema sa kanya. Kaya ang aral niya hanggang ngayon, maraming tunay na Diyos. At meron nga siyang aral pati itong mga miyembro niya. No? Meron siyang malaki at maliit na Diyos. At natatandaan ko, nung pasalamat, nakuwanan ng record ng mga Iglesia ni Cristo, nandun kami noon sa Apalit, Pampanga, pasalamat po noon, tinanong niya ito si Brother Danny. Ikaw ba, Brother Danny, gusto mo ba maging Diyos? Opo naman, sagot naman ni Brother Danny. Gusto niya raw maging Diyos. No po? Yan. Ito yung isang mga aral niya na maraming tunay na Diyos. Siyempre, may ginagamit siyang mga talata, teksto sa Biblia, alam naman natin na pagka mali-mali, no? Lalo na kung talagang kukonsultahin natin yung ating mga pastor. Kaya nga nung nalaman ko ito ay talagang nakalulungkot, nakatatawa, at sa isang banda nakakaawa din po. No, kaya naunawaan ko yung mga tiga dating daan Kasi kung ano lang yun nabasa nila, dahil salat sila sa kaalaman, masasabi natin, nakita natin, talagang nahulog sila sa kamangmangan. No po? Ang isang aral niya, wala daw problema kahit maging isang barangay ang tunay na Diyos. Maganda raw ika ngayon, magiging payapa na, no? Kaya ang aral ni Brother Eli, maraming tunay na Diyos. Yan. Sa Biblia, dito ay, ito sarili ko po itong sulat kamay, no po? Yan, ng kanyang mga aral. Hindi po ako dumampot sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, no po? Sarili ko po itong note, sarili ko po itong, personal ko po itong sulat. No po, ayan. Yan yung kanyang aral na aking nilayasan, yung maraming tunay na Diyos. Pasensya po. Sabi po rito, ang kanyang aral, maraming tunay na Diyos. Sa Biblia po, alam naman natin, sa Biblia, ilan po ang Diyos na atin pong mababasa? No po? Kaya dito, makikita natin yung aral niyang maraming tunay na Diyos. Alam natin na talagang kamalian ito, no? Para lang siya makatutol sa Trinity, ay hindi niya ituturo yung Trinity dahil siya nga ay ama-anak lang Ang natatandaan ko pa nga ay hindi Diyos ang Espiritu Santo. Ang sabi niya pa nga nung araw utusan lang daw ito ng mag-ama, itong Espiritu Santo. May mga ganun siyang mga pagtuturo nung araw Ikalawa, may hindi alam ang Diyos sa tao. Pangalawang aral ni Brother Eli, hanggang ngayon, kahit tanungin niyo po yung miyembro, no, ng mga tiga dating daan, ang aral po kay Soriano, at alam ko kung yung mga kapatid natin o mga kababayan natin na madalas na sumusubaybay sa dating daan, no po, aral po yan ni Soriano, may hindi alam ang Diyos sa tao. Pero pag itatanong mo sa kanya, alam niyang lahat. No po, yan, alam lahat ni Soriano, no? Natatandaan ko nga, sabi niya nga kay Don Manolo Fabis, kaya niya raw basahin yung Biblia, no? Mula Genesis hanggang Apokalipsis, kahit patay daw yung ilaw. Matindi po ito. No po? Yan. Sa Biblia, talaga bang may hindi alam ang Diyos sa tao? Yan. Ang sabi niya, kaya daw may hindi alam ang Diyos sa tao, pansinin po ninyo mga kapatid, no, mga kababayan po namin, yung mga kasamahan ko dyan sa dating daan. Kayo po ba papayag may hindi alam ang Diyos sa tao? Sa Biblia po alam na ng Diyos Di ba po? Sa aklat ng Mateo 10:30, maging ang buhok ng ating ulo ay pawang bilang niya na lahat. Tapos meron ngayong mangangaral, no po, magtuturo may hindi raw alam ang Diyos sa tao. Tignan niyo po ang kanyang pangangatwiran.
Kung alam na raw ika, sabi ni Soriano, kung alam na raw ika lahat ng Diyos, no? Alam niya na palang magkakasala yung mag-asawang si Eva at Adan. Sana noon pa raw naglagay na ng Anghel de la Guardia sa halamanan ng Eden na sa ganun para hindi na raw matukso ito o lumabag ito si Eva. Pansinin po ninyo mga kapatid, yung mga kasamahan ko sa dating daan, simpleng aral lang po yun. Ano po, lalo na yung mga bago dyan. Itanong po ninyo, may hindi alam ang Diyos kay Soriano. Pero pag itatanong nyo kay Soriano, kahit patay ang ilaw, ay babasahin niya raw po ang Genesis hanggang Apokalipsis. Yun yung madalas kong napapakinggan nung araw kay Don Manolo Pabis sa This is Manolo and Genius Family. No po? Kaya dito makikita natin yung talagang kamangmangan, no? Na hindi alam ng mga miyembro ngayon. Yung mga bagong miyembro sa samahang yan. No po? Kaya nakakalungkot. Sa Biblia, meron po bang hindi alam ang Diyos sa tao? Lahat nga po ay alam ng Diyos. No po? Babasahin po natin yan. No po? Kagaya nga ng binigay nating aklat kanina sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 10 ang talatay 30, maging ang buhok ng ating ulo ay alam na ng ating Panginoon. At ang sabi pa nga niya ron sa aklat ng awit, hindi ka pa nananalangin talastas ng buo o alam ng Diyos, no? Ang inyong mga kahilingan. At pagkatapos merong mangangaral may hindi alam ang Diyos sa tao. Matindi ito si Soriano mga kababayan, no? At mga dati kong kapatid. Pakinggan po natin sa Biblia, meron po bang hindi alam ang Diyos sa tao? Basahin po natin ha. Ito po. Sabi po rito sa aklat ng awit, sa Kapitulo 139, ang talata po'y 4. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Ano pong sabi, mga kapatid? Hindi ka pa nga di ba? Wala pa nga yung mga prayers natin sa ating dila alam na ng Diyos. Pagkatapos merong mangangaral subukin ninyo mga kapatid, mga kababayan po namin. Hanggang ngayon, aral po ng samahang ang dating daan o Iglesia ng Diyos International, mga kaanib Iglesia ng Diyos International, aral po hanggang ngayon ni Brother Eli, may hindi alam ang Diyos sa tao. Yan, aral niya po yan hanggang ngayon. Yan, si Brother Ernie Catayas, God bless you always, Brother Aldrin Ruiz Ruetas. Salamat po and God bless you too, Kuya Ernie Catayas, no? Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Itanong po ninyo, mga kababayan, mga kapatid po namin, mga kasamahan ko sa dating daan, hindi ba hanggang ngayon, aral ni Brother Eli, may hindi alam ang Diyos sa tao? Matindi po, mga kapatid. Matindi itong mangangaral na ito. Na po. Ano pa hong isang katunayan na alam na ng Diyos ang lahat sa tao? Pakinggan po natin. Dito naman po sa aklat ng Ecclesiastes bilang pagpapatunay, no? Basahin po natin ang tekstong ito. Sabi po rito sa aklat ng Ecclesiastes sa Kapitulo 12, ang talata po ay 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ano pong sabi ng Biblia? Dadalhin ng Diyos, no? Dadalhin ng Diyos ang lahat ng gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Yeah. Kahit po nakakubli, alam po ng Diyos, no? Kaya wala pong maililihim ang tao sa Diyos. Pagkatapos merong mangangaral o yung mga tiga dating daan, yung mga dati kong kasamahan dyan. O di ba, china-challenge ko kayo. Tanungin ninyo sa mga destinong manggagawa hanggang ngayon. Aral ni Brother Eli, Brad Mel, hindi ba aral ni Ingkong, may hindi alam ang Diyos sa tao? Bibigay din natin yung teksto na sitas, talata na binabasa ni Brad Eli. Patutunayan natin, mali po yun ayon sa Biblia. Mali po yun. Yung kanyang itinuturo, may hindi alam ang Diyos sa tao, mali po.
Yan, nakatatakot po. Ano pa ho isang katunayan? Na alam na ng Diyos. No po? Pakinggan po natin. Dito po sa aklat ng Ebreo, sa Kapitulo 4, ang talata po ay 13. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Ano pong sabi ng Biblia? Sa aklat po ng Ebreo, sa Kapitulo 4, ang talatay 13, walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Meron po ba tayong maitatago? Meron po bang hindi alam ang Diyos sa tao? O kayo po ang magtanong, mga dati kong kasamahan sa dating daan, yung mga MCGI. Kahit doon po, kahit ngayon, sa destinong manggagawa po ng inyong mga coordinating center, hanggang ngayon, aral po yan ni Brother Eli. May hindi alam ang Diyos sa tao. Pero kailan lang mga kapatid, napanood ko yung kanyang programa sa UNTV 37 eh. Meron na namang nagtanong eh. Ang tanong, Brother Eli, alam po ba lahat ng Diyos sa tao? May nagtanong na naman eh. Iba na naman ang sagot ng mangangaral ni Brother Eli. Ang sagot naman niya ngayon, hindi raw pinakikialaman ang Diyos sa tao. O di magkasalungat na. Nung araw, ang kanyang paniniwala, makalipas ang ilang taon, 4 na taon ata, nung mapakinggan ko, kasi nanonood pa rin ako ngayon eh. Pag nanonood ako sa dating daan eh, at nung nalaman ko yung mga aral ng Adventist, ay napakalayo po eh. Wag pong masasaktan ng kalooban ninyo, mga kasamahan ko sa dating daan. Hindi po talaga natin alam eh. Yung laging paninira ni Brother Eli na ang kapatid na Ellen White, si Ellen White daw ay puno. Talagang misunderstanding tayo eh. Matindi po yung pagsisinungaling sa atin ni Brother Eli na pinipilit natin, pinaniniwala tayo ni Brother Eli na ang puno ng Seventh-day Adventist ay si Ellen White. Hindi naman po puno ang kapatid na Ellen White eh. Ako po makapagpapatotoo sa inyo. Sa loob po ng 6 na taon kong kaanib ng SDA Church, kailanman wala akong nakita na sinisirkular o sinasabi sa pulpito ng mga pastor o manggagawa dito na ang aming pong puno ay si Ellen White. Wala pong ganon. Na po? Kaya yan. Dapat matawagan kayo ng pansin dyan, mga kasamahan ko sa dating daan. Na po? Ano pang isang katotohanan na wala tayong maililihim no? Sa Diyos, mga kapatid. Kaya pag merong mangangaral, magtuturo, may hindi raw alam ang Diyos sa tao, talagang alam po natin, mali po yung ganong pagtuturo eh. Ano pa hong isang katunayan na magpapakita sa atin ng proof, matibay na talata no, sa Biblia, bagamat matitibay na yung mga teksto na yun eh. Gusto nila ng paliguan ng talata, eto, babasa po tayo no. Kaya yung mangangaral, pag merong mangangaral, talagang direktahan, minamali natin si Brother Eli. Yung aral niyang may hindi alam ang Diyos sa tao, mali po talaga yun eh. Pakinggan po ninyo dito po, pahayag pa ng Biblia. Sa unang 1 Kapitulo 3, ang talata po'y 20. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Ano pong sabi ng talata, ng teksto, ng sitas? Kaya pag merong mangangaral, magtuturo, may hindi alam ang Diyos sa tao, nagsasabi na po ako sa inyo. Iwanan nyo po yung ganyang klaseng tagapagturo. Mabanggit ko nga lang po pala mga kapatid, mga kababayan. Nung ako po ay hindi pa kaanib sa samahang dating daan, lumaki po ako sa aking lola. Ang lola ko po, Katoliko po yan. Siguro lumaki ako sa aking lola, nasa puter din ako ng nasa loob kulang-kulang 7 taon. Andun ako, madalas ako sa aking lola, sa mama ng aking papa, aking lola, no? Lumaki ako doon. At sinasama-sama niya ako. Yung lola ko, nagagalit po yon kapag iduduro mo yung santo. Kung alin yung pinangduro mo sa santo, yun ang ipangkakagat ng kunyari ang pinangduro mo sa santo ay intuturo sa kanang bahagi ng iyong kamay, yun ang kakagatin mo.
Ibig sabihin, ayaw ng lola ko ng ginaganon yung santo. Sa madaling salita, at ayaw niya rin ng mga bad words ng lola ko. Ibig sabihin, lumaki talaga ako sa lola ko ng hindi nagsasalita, no? Ng puto kutsinta o G-A-G-O o T-A-N-G-A, no? Kaya nagtaka yung lola ko nung naanib ako kay Soriano, pagbalik ko ilang taon makalipas, aba, nagbakasyon kaming magkakapatid, narinig niya, talagang minumura ko yung aking mga kapatid. Sabi niya, pero alam ng lola ko naanib ako kay Soriano. Ano nangyari, Aldrin? Imbis na mapabuti ka kay Soriano, tinuruan ka pa atang magmura. Ayan, ganyan po ang mga miyembro dyan. Ibig sabihin, makikita po natin, tinuruan ng manlibak. Kaya sa ating mga forum, sa atin pong mga makikita natin, yung mga hayop magsalita, yung mga tiga dating daan, alam na alam ko po yan. Kasi nung araw, nung ako'y pumupunta sa Luneta, member pa ako ni Soriano noon pinagtatanggol namin yung salitang G-A-G-O at yung salitang T-A-N-G-A. Yan, pinagtatanggol po namin yan nung araw No po? Nung ako po ay aktibo pa diyan kay Soriano, no? Ay pinagtatanggol ko nung araw yung kanyang mga katuruan na yan, no? Kaya dito, makikita natin na yung aral ni Soriano na may hindi alam ang Diyos sa tao ay mali po, no? Pangalawa po yun, no? Pangatlo, ang aral ni Soriano, may hindi kayang gawin ang Diyos. Ayan. Kay Soriano, ang Diyos niya may hindi kayang gawin, no? Yun ang Diyos si Soriano, may hindi kayang gawin. Pero sa Biblia, lahat po ba kayang gawin ng Diyos, no? Pero sasabihin ko nga po sa inyo, ang Diyos ay wag nating ilalagay sa hindi naman niya karakter. Itong mga tiga dating daan no po, may hindi kayang gawin ng Diyos. Bre mo ba naman sukatin na sabihan na, tinanong natin, di ba? Kasi sa amin nung araw, nung ako'y dating daan, ang pinangangatwiran namin dyan, yung Tito 1:2. Dahil nung araw, palitan ng sagot sa Iglesia ni Cristo. Tsaka sa dating daan Kaya ang Diyos ni Soriano, may hindi kayang gawin. Sabi ko nga kanina, ang Diyos, wag nating ilalagay sa isang karakter na kailanman hindi niya kayang gawin at hindi niya gagawin kailanman. Buhat ng itatag ang sanglibutan. Biruin mo, ituro ng isang mangangaral may hindi raw kayang gawin ang Diyos. Na po, may hindi kayang gawin ang Diyos, sabi ng isang mangangaral, si Brother Eli. Ang hindi kayang gawin ng Diyos, magsinungaling. Hindi naman talaga gagawin. At hindi naman karakter ng Diyos. No po, yung magsinungaling. Yan po yung pangatlong aral, no? Na nakikita natin. At pang-apat, yung pabago-bagong rehistro ng kanyang pangalan ni Soriano, ng kanyang samahan, no po? Nung ako po ay mabautismuhan diyan, ako po ay nabinyagan. Ito dadako na po tayo doon sa pabago-bago niyang rehistro. Ito po yung aming himnaryo. Papakita ko po sa inyo mga kapatid. Yan. Yan po yung aming himnaryo. Ayan po. Yan. Ano po? Yan po yung ating himnaryo. Yan. Kaya ko po pinapakita, mapapansin po ninyo sa ilalim, kasi tatalakayin na po natin yung bago-bagong rehistro ng pangalan ng kanyang iglesia. Ano po? Ayan, aalamin po natin. Kasi dito nakalagay sa aming himnaryo, sa ilalim po ay nakalagay, punong tagapangasiwa, Eliseo Fernando Soriano. Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Ang inyong alipin kay Kristo Jesus, Eliseo Fernando Soriano. Ano raw po yung pangalan ng kanyang samahan? Tatandaan po ninyo meron pa rin siyang ugnayan. May ugnayan pa rin siya kay Perez. Binago niya lang yung saligan kasi kay Perez suhay. Pansinin po ninyo, dadako na po tayo, no? Dadako na po tayo sa rehistro na maraming pabago-bagong aral,
isa nga rito yung pabago-bagong rehistro ng kanyang iglesia. Yan, aalamin po natin yan dito sa aming himnaryo. Binasa ko po kanina sa inyo ang nakalagay, punong tagapangasiwa, mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Ang inyong alipin kay Kristo Jesus, Eliseo Fernando Soriano. Yan po O, yan po. Yan, ganun din po rito. Yan. Sa akin pong, parang ito yung yung baptismal certificate namin nung araw. Ayan, 2002. Ayan, Aldrin Ruetas. Na po. Makikita po ninyo. Yan. Ganyan ko po hinahangaan si Soriano nung araw. Ayan. Na po, ayan. Pero salamat sa Diyos, tayo po'y nagising. Ngayon, dadako po tayo doon po sa pabago-bagong rehistro ng kanyang pangalan. Nung siya po ay umalis, umalis, tiniwalag siya sa samahan ng Suhay. Nung araw, pinangungunahan pa ni kapatid na Nicolas Perez, nung matandang Perez, ay tiniwalag siya ng rebelyon, Kasama niya yung ilang mga ilang kagaya niya rin mga rebelde, Sabi niya, hindi raw magtatayo siya, ng kanyang samahan. Basahin po natin dito yung kanyang pahayag. Ayan, babasahin po natin Meron po siyang pahayag dito Babasahin po natin. Aalamin po natin na hindi po ito po. Yan. Ito po yung kanyang pahayag nung January 4, 2004, araw po ng linggo, Yan, ito po yung kanyang sulat. Ayan. Ayan, sana po nakikita nyo. Babasahin ko na lang po, Ayan. Sabi niya rito, sa unang hirit, sumulat siya sa dyaryo ng unang hirit nung si Daniel Rason na kanyang pamangkin ay nasa unang hirit pa. Sabi niya rito, noong January 4, 2004, hindi ka magtatayo ng sarili mong iglesia sa Pilipinas. Sasangkap ka na lang. Mayroon ngang iglesyang isa na. Para hindi magkadalawa, huwag kang magtatayo ng sarili mong iglesia, kundi sasangkap ka doon sa katawan o iglesyang nandoon na itinuturo na ng Diyos sa Biblia. Sasangkap ka na lang. Papaano ka sasangkap doon? Ano pong sabi niya? Gusto ko pong ipapansin sa inyo mga kapatid. Hindi raw po magtatayo ng iglesia. Pero ano pong ginawa niya? Nakailang rehistro po siya. Unang-una, dinimanda siya doon na kahit palitan niya yung saligan, ay meron pa ring pagka-similarity. Kaya hinabol siya ni Levita Gugulan. Dinimanda siya ng mga tiga-Suhay. Sa madaling salita, kahit mag-file si Soriano ng temporary restraining order, ay hindi siya nanalo sa kaso at wala siyang karapatang gamitin ang mga kaanib, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan. Kaya sa ikalawang pagkakataon, nagparehistro uli ng iglesia ito, si Brother Eli. Ang nirehistro niya, pinutol niya, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinutol niya. Mga pagkakataon na yun, si Levita Gugulan, nawala na si Levita Gugulan, ang nangasiwa na ito si Maximino Nieto. Dinimanda pa rin siya ni Maximino Nieto. Kasi si Maximino Nieto, member niya to si Persida Acosta, yung PAW chief ngayon, yan, si Persida Acosta, iglesia ng Diyos yan, Suhay, Mula noon ay hinabol pa rin si Soriano. At kahit na mag-file siya ng TRO, hindi pa rin siya nanalo, Ibig sabihin, talo na naman si Soriano. Wala siyang karapatang gamitin ang iglesia ng Diyos. Kaya sa ikatlong pagkakataon, nagtayo siya muli ng kanyang iglesia, Bayan ng Katotohanan. Ano po yung tinayo niya? Bayan ng Katotohanan. Pangatlong pagkakataon, dahil hindi siya nasisiyahan sa Bayan ng Katotohanan, sa ikaapat na pagkakataon, nagparehistro uli siya. Pansinin po ninyo, kanina sabi niya doon sa magazine, hindi ka magtatayo. Ngayon, napakarami niya ng ang dami niya ng nirehistro. Ano yung ikaapat na pinarehistro niya? Sa SEC, sa Securities and Exchange Commission. Ang ikaapat na pinarehistro niya ay
Iglesia ni YHWH. Ayan, tinatalakay na rin po yan sa programa nating kapitulo versikulo. Nilalabas po ni Brother Jerry yung mga ebidensya na marami itong pabago-bagong rehistro na iglesia, si Brother Eli Soriano. At ako po, nasaksihan ko yan. Kasi ito pong bayan ng katotohanan, iglesia ni YHWH, lahat to ay nagkaroon ng issue ng ID. Kaso, kapag magpapalit siya ng rehistro ng iglesia, sinusurrender din namin sa destinong manggagawa sa aming lokal yung ID. Na po, para hindi namin maipon. Kaya nga itong ID ko na ito, hindi ko na to talaga binalik eh. Dahil binayaran po namin ito. Nung araw, 50 pesos. Ito ata 75 pesos. Ganun po halaga na itong ID. Ika-4, nagtayo siya ng rehistro, Iglesia ni YHWH. Ngayon, pinulaan siya ng mga tiga-Iglesia ni Cristo. Soriano, sabi ni Joe Ventilacion, ano ang ibig sabihin ng YHWH? Yan. Kaya bilang pagkakataon, sinagot ni Brother Eli na gusto mong paliwanag ng Iglesia ni YHWH. Kaya sa 5 pagkakataon, nagtayong muling iglesia si Soriano. Nagparehistro siyang muli sa SEC, no po, sa Ortigas, sa Securities and Exchange Commission. Ano ang nirehistro ni Soriano? Iglesia ni Yahweh Yahashua Messiah. Hindi mo alam tong iglesia na to kung Yawa, Yamaha o Honda eh. No po? Kaya sa 5 pagkakataon, ang rehistro, dahil sa 4 na pagkakataon na rehistro niya, pinulaan siya ng Iglesia ni Cristo eh. No? Ni Joe Ventilacion. Soriano, anong ibig sabihin ng Iglesia ni YHWH? Kaya ang ginawa ni Brother Eli, nagparehistro siya sa 5 pagkakataon at ang nirehistro niya, Iglesia ni Yahweh Yahashua Messiah. Kaya hindi natin alam to kung ano tong iglesia na to. Iglesia ng Yamaha o Honda o iglesia ng Yawa. No po, ayan. Kaya dito makikita natin pabago-bago, no? Dito sa ganito ba nating mangangaral ipagkakatiwala yung ating kaligtasan? Wag nawang mangyari mga kapatid, mga kababayan po namin. At sa ika-6 na pagkakataon, nagtayong muli ng samahan o ng iglesia si Brother Eli niya uli sa Securities and Exchange Commission ang mga kaanib Iglesia ng Diyos International. Yeah. Ginaya niya yung kay Armstrong, no? Yung Church of God Worldwide. Kanya naman dinagdagan niya ng members at pinalitan niya yung dulo ng international. Kaya ang inilagay niya ron ay Members Church of God International. Ito na po yun. Ito yung ID na yon. Yan. Kaya hindi ko na po talaga ito binigay. Yan na po yun ngayon. Yung Members Church of God International. Ayan. Nakalagay po dyan. Aldrin Ruetas. Ang aking barcode number ay TAL 0047. Tiga-lokal po ako ng Tala, Caloocan City. Yan. Mga kalokal ko po yung General Secretary ni Brother Eli. Si Sister Jane Angeles, asawa ni Brother Willie Santiago. Yan, pinaghiwalay din ni Soriano yung mag-asawa. Ganyan ba ang mangangaral? Naghihiwalay ng mag-asawa? Pero alis na po tayo doon, labas na tayo doon. No po? Kaya dito makikita natin, kaya ako, nagpasya po kong umalis sa grupo ng dating daan. Sapagkat ang aral ni Brother Eli ay pabago-bago at pinapayo po ng Biblia. Kung ang isang mangangaral nga nagkamit na napagkalooban ng karunungan galing sa Diyos na sinasabi atin pong babalikan sa aklat po ng Santiago sa Kapitulo 1:17, ang sabi po ron, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Kung ang isang mangangaral ay napagkalooban ng mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob galing sa taas sa Ama, ang kanyang aral hindi pa bago-bago o paiba-iba. Napatunayan natin sa atin pong ginawang pagtalakay, ang mga aral at pabago-bagong rehistro ni Brother Eli ay hindi po natin mapanghahawakan sapagkat sinisira niya rin po yung kanyang ipinapangaral nung araw. Kaya ang isang mangangaral hindi pwedeng magkontra ang kanyang sinasabi.
Ang kanyang itinuturo ay hindi pwedeng magkontra sapagkat ang bayan ng Diyos ay hindi magkakaroon ng kalituhan. No po? Pakinggan po natin sa aklat po ng Isayas sa kapitulo 50 ay may ganito po tayong mababasa. Sa 50 ang talata po 7. Sapagkat tutulungan ng Panginoong Diyos, kaya't hindi ako nalito, kaya't inilagay ko ang aking mukha na parang batong pingkian, at talastas ko na hindi ako mapapahiya. Ang isa pong tunay na bayan ng Diyos ay hindi po nalito, hindi po siya kayang ipahiya. Hanggang ngayon po kung atin pong babalikan hanggang ngayon aral po ni Brother Eli. May hindi alam ang Diyos, may hindi kayang gawin ang Diyos. Na po, yan ang kanyang mga aral Ano ba yon? Maraming tunay na Diyos, kakatutol niya sa Trinity. No po, yan po ang nangyari. Ngayon, isa pa ang dapat nating maintindihan. Kaya nagpasya po ako na umalis. Ito nga po yon mga kapatid. Kaya nung aking huling dalo, nung February 3, 2010, yan po ang aking huling attend, no po. Diyan po sa may, excuse me po, no? February 3, 2010, yan po yung aking huling dalo. Yan. Malabo po no? Kaya nagpasya akong umalis. At mula noon, 2010, umalis po ako kay Soriano. Saan po ako nagpunta noon? 2011, 2012, 2013. Isa-summarize na lang po natin At bumabati na po pala ako sa inyo ng Happy Vesper po, no? Happy Preparation Day, Happy Sundown po, mamaya po, Happy Sabbath na po. Sana bukas ay pagpalain po tayo ng Diyos mga kapatid sa banal na araw ng Sabat. Nung ako po ay nawala kay Soriano, ako muna po ay nag-born again. Yan, papaikliin na lang po natin. Yan. Nag-born again po ako nung nawala ako kay Soriano. Ang itinayo naming born again na samahan, God and His Son Holy Ministry. Yan. Ayan, ang purpose ko po, kaya ako nag-born again para lang wag mamatay yung ningas ng aking pananampalataya, no po? At nag-born again ako sa loob ng ilang taon din, no? Siyempre, hinahanap po natin yung aral. Ang born again naman po ay hindi ganun katibay ang kanila o konkreto yung aral, no po? Kaya nung ako po ay nag-born again, nanguna din po tayo dyan. At ang pinagkaloob nga na titulo sa atin ay evangelist, no po? Ang amin pong bishop noon ay si Bishop Benedicto Cabral Espirito. Yan. Pinsan niya yung dating undersecretary ni Gloria Macapagal Arroyo, si Teresita Cabral, no? Ang amin pong bishop noon ay si Benedicto Cabral Espirito, no? Kamag-anak niya si Teresita Cabral yung dating undersecretary ni Gloria Macapagal Arroyo, no po? Kaya makikita po natin yung akin pong paglalakbay. Siyempre, ako po ay naghahanap din ng totoo. Hindi ko po nakita, no, sa samahang ito, no? Kaya tayo po ay nagpasya ring umalis, no? Kaya nga nung 2014 ay nanood ako ng programang Kapitulo Bersikulo, no po, ng programa ni Brother Jerry Sevilla, no po, at ng ating mga kasama ngayon diyan sa Kapitulo Bersikulo, si Brother Benny, si Kuya Benny Filomeno, anak ni Kamenong, ayan. Si Kamenong nung araw, napapakinggan ko na yan kay Don Manolo rin. Kasi mauuna muna yung programa ni Kamenong, no, kay Don Manolo Fabis. Tapos po, susunod na yung programa ni Brother Eli. Kasama niyang madalas doon si Danny Navales, no? Yung kanyang tigabasa, no po? Kaya dito, makikita po natin, umalis ako sa born again. 2014 ay nagpasya akong muling magsuri. At napanood ko nga po yung programa ang Kapitulo Bersikulo. At ang Kapitulo Bersikulo, alam ko po na ito po isang independent ministry ng Seventh-day Adventist Church. Ang sabi ko nga 5 aral ng Adventist ang hindi ko matatanggap. Dahil kahit papaano, meron pa rin akong tanim ni Soriano Kasi alam ko ang aral ng Adventist matindi nga yung pagkaka-insinuate sa amin, yung pagkaka-inject sa amin ni Soriano nung araw kahit ako'y wala na ron mahabang panahon na Unang-una, sabi ko, 5 aral ng Adventist ang hindi ko matatanggap. Unang-una, yung kalagayan ni Ellen White. Na si Ellen White ay puno, no, ng samahan ng Seventh-day Adventist. Nung tinanong ko nga sa Kapitulo Bersikulo, may mga binasang libro si Brother Jerry
napatunayan ko mali nga yung pinaparatang ni Brother Eli, no? Na yung sinasabi niya sa lagi niya kasing binabasa pag pupukulin niya si Ellen White, binabasa niya yung unang Timoteo, yung 2:12 ng unang Timoteo. Ngunit hindi ko pinapahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ito yung laging tineteksto o tinatalata Brother Eli kapag aatakihin niya, no? Yung Seventh-day Adventist sa kalagayan ni Ellen White. Pero nakita ko nga, napatunayan ko sa aking pagsusuri at pakikinig ng programang Kapitulo Bersikulo sa 3ABN Channel 45, hindi naman pala puno, no, ng Seventh-day Adventist si Ellen White. Ayan. Pangalawa, yung ikapo. Dahil ang turo sa amin ni Soriano noon ay yung ikapo daw ay sa Israelita lang, no? At ang itinuturo sa amin ay pasya ng puso, yung 2 Korinto 9:7, no? Pero naunawaan ko din yung ikapo dahil kailangan talaga ay may bahagi ang Diyos, no? Doon lamang natin mapapatunayan. Ang nakalulungkot nga kay Soriano, pag tinuturuan ka, no, kapag ikaw ay dinudoktrinahan, no po, ang ituturo sa iyo yung 2 Korinto 9:7, pasya ng puso. Pero pag ikaw ay kaanib na sa samahang ang dating daan, ang magpapasya na yung puno. Yan, kakatutol niya sa ikapo, gusto niya pala, higit pala sa, ayaw niya kasi sa ikapo, kasi 10% daw, mahina yun. Kailangan daw ay 15%, 20%, pagpasya na nga naman ng puso, kung ano ipagkaloob ng mga kapatid. No? Kaya yon, naunawaan ko din yung aral ng ikapo. Pangatlo, ang hindi ko pa matatanggap, yung pagkain ng baboy. Ayan. Kasi ang pangatake ni Soriano noon, nung araw ni Brother Eli, ay nilinis na yung aming unawa sa gawa, ganon-ganon, bla bla bla. At nung napakinggan ko yung aral, no, ng Adventist patungkol sa pagkain na karumal-dumal, no, na tinatalakay din ni Pastor Isagani Valencia sa 3ABN nung araw, napapanood ko na rin yan si Pastor Isagani Valencia. Nakita ko na itong baboy ay talagang karumal-dumal at iba pang mga karumal-dumal na pagkain ay hindi dapat kainin, no? Gaya ng ating mababasa sa unang Korinto, Kapitulo 10, ang talatay 31, kung kayo man ay nagsisikain, nagsisiinom, o anuman ang ating ginagawa ay dapat merong ikaluluwalhati, no? Sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Madaling salita, naunawaan ko na ang baboy ay hindi pagkaing Kristiyano, no? Hindi pagkaing Kristiyano sapagkat ito ay merong trichina larva. Meron po itong worm na hindi namamatay, no? Siyempre nung araw sa amin sa mga Ilocano, naimas ti bagnet, no? Bagamat kami lumaki kami sa probinsya, ay pinalaki kami ng mama ko sa pagkain ng gulay. Yan. Kaya alam ko na kaya hindi kami rin masyado sa karne ng baboy kasi ang pagkain namin sa probinsya, Ilocana kasi si mama ko, pinapakain kami ng pakbet. Yan, ang pakbet sa amin ay bilog na ampalaya, bilog na talong, yan, pakbet, inabraw, dinengdeng, ano? Yan yung mga pagkain doon ano ba? Dinengdeng, inabraw, pakbet, yan. Kaya nung araw, pag kami ay kumakain ng baboy, ay talagang specialty namin ito, lalo na kung ito ay bagnet. Ayan, naimasti bagnet nung araw. Sabi diyan sa mga Kailokanuhan, no? Pero nung napakinggan ko nga yung pagtalakay din ni Pastor Isagani Valencia at sa Kapitulo Bersikulo, natanggap ko rin ang aral na hindi nga pagkain ng Kristiyano ang mga bagay na karumal-dumal, sapagkat anumang karumal-dumal ay hindi papasok doon. Sabi po sa aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 21 ang talatay 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ng anumang bagay na karumal-dumal. Yan, maliwanag po yan. Anumang bagay ay hindi papasok doon na may karumal-dumal. Pang-apat, ang hindi ko matatanggap nung araw na aral ng Seventh-day Adventist, yung Trinity. Yan, pero sa panonood ko ng Kapitulo Bersikulo at sa pagbabaybay ko ng programang ito, naunawaan ko ang aral ng Trinity, no? Lalong-lalo na nasa ating 28 fundamental doctrines o 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist, nung aking binabasa ay nakuha ko ang kahulugan. No po, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo
ay Diyos sa kanilang likas na kalagayan, no po. Kaya nga sabi do sa ating makikita natin, no po, kaya doon, mayroong isang Diyos, ang Ama, Anak at Banal na Espiritu, isang pagkakaisa ng tatlong kapwa, walang hanggang persona. Ang Diyos ay walang kamatayan, makapangyarihan, maalam sa lahat, at higit sa lahat, no po, yun yung kadyosan, no, na makikita po natin. Kaya yon ay natanggap ko rin kalaunan, na kasi kay Soriano ay hindi na dinodiyos, hindi niya dinodiyos yung Espiritu Santo, no. At ikalima, yung araw ng Sabado. Yan. Pero sa aking panonood nga, pagsusuri ko sa kapitulo, bersikulo, at iba pang mga programa natin, yan, kaya ako bunga po ako ng kapitulo, bersikulo na pinangangasiwaan ngayon, no? Mga host natin ngayon ay sila Brother Jerry Sevilla, si Kuya Benny, si Brother Benny Filomeno, at si Brother Ray Vida, ganun din ang ating kasamang pastor, no po? Yan, nung araw, hindi ko rin matatanggap yung Sabat o yung Sabado. No? Kaya ako nabinyagan ako sa Parañaque Center Church, sa Adventist Church diyan sa Parañaque Center Church December 27, 2014 nung ako po ay mabinyagan, no, sa Parañaque Center Church, no? Kaya nung araw, yung Sabado, yung Sabat ay hindi ko matatanggap. Kasi una, bukod sa trabaho, pero sa aking pagsusuri mga kapatid, madali kong natanggap. Sapagkat dahil ang tunay na bayan ng Diyos ay kakikitaan ng tanda, no? At ang tandangan na itinuturo sa atin ng Biblia ay ang Sabat, gaya po ng ating mababasa sa aklat po ng Ezekiel, Kapitulo 20, ang talatay 19 hanggang 20, no? Kaya sa madaling salita, nagpasya ako, tinanggap ko ang 5 na dati kong tinututulan sa Seventh-day Adventist at ngayon naunawaan ko sa pakikinig at pagsubaybay ko ng programang Kapitulo, Bersikulo. Kaya ngayon, noong 2000, kaya mula noon hanggang ngayon, tayo po ay masiglang kaanib ng Seventh-day Adventist Church. No po? Tayo po ay nabinyagan sa loob ng Adventist Church noong pong December 27, 2014. Ang nagbinyag po sa amin, si Pastor Mar Cayaban. Yan, nakakalungkot nga po, wala na po yung pinagpahinganan ng ating Panginoong Diyos, ang Pastor Mar Cayaban. Yan po ang nagbinyag sa amin po, si Pastor Mar Cayaban. Kaya hanggang dito sa atin pong aking mga kasamahan sa dating daan, inaanyayahan ko po kayo na magsuri, no, magtanong sa programang Kapitulo, Bersikulo at sa iba pang mga aral na mga itinuturo ng Seventh-day Adventist, no? Mga dati kong kapatid sa dating daan. Unang-una, gusto ko pong linawi sa inyo, hindi po puno si Ellen White ng samahang Seventh-day Adventist. Nakasentro po ang aming pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At wala pong tao na kinikilala kaming sugo o mangangaral o dukhang pantas gayan lagi kiniklaim ni Soriano, no? Wala pong ganon. Si Ellen White po ay hindi niya po claim na siya'y propetisa. Ang mga tao po ang nakakita at ang mga kapatid po ang nakakita ng kanyang mga kaloob. Pero sa kanyang sarili lang ay ayaw niyang patawag. Pero nakita yung kaloob na ibinigay ng Diyos kay kapatid na Ellen White. Kaya amin po siyang kinikilalang propetisa. Kung natanggap ko nga si Soriano, mangangaral, dukhang pantas, puro kamalian naman. How much more na hindi ko matanggap ang kapatid na Ellen White, napakaraming iniwang liham, no, na mga writings ng kapatid na Ellen White na nagkakaroon ngayon ng katuparan sa ating kapanahunan. Kaya yan po ang isang napakaganda. At yung pong sinasabi ni Brother Eli na natalo niya ng debate sa Quiapo, si Kamenong at si Bert Balington, subukan niya pong muli sa pagkakataong ito. Alam naman po natin yung karakas ni Ingkong, ni Brother Eli, kung anong asal meron siya sa debate. Subukan niya ngayon. Ngayon subukan niya. Yun, doon sa lokal ng Quiapo yun. Dumayo yung dalawa Dumayo yung dalawang pobre. Bro mo, bulyawan ba naman doon? Sino ba namang mananalo? Nasa balwarte ka ni Soriano. Kaya yung mga ganyang patutsyada ninyo, yung mga kasama ko sa dating daan, huwag nyo nang sasabihin na tinalo na daw ni Brother Eli, si Kamenong, pati si Bert Palinton. Hindi po. Sino ba namang mananalo? Balwarte niya yun. Alam naman natin. Ako, napakatagal ko dyan. Alam na alam ko po kung paanong karakas ni Brother Eli sa pakikipagdiskusyon, no?
lalong-lalo na kapag nalalagay siya sa alanganin, no po. Mga kapatid, ako po ay bumabati sa inyo ng Happy Sabbath na po. Sana po sa araw po ng bukas, no po, ay maihanda na po natin ngayon ang ating mga sarili at hilingan po natin sa Diyos na malampasan po natin ito. Pero nagpahayag na po ang ating presidente, mukhang extended pa po ng 15 days, no po, itong enhanced community quarantine na ipinatutupad po, no. Pero dito sa Palawan ay okay na po, pero sa Calabarzon, no, ay medyo talagang 15 days pa ang ipinataw ng Department of Health para ma-sure, no, natin, masigurado natin na talagang ligtas, no, ang ating mga kababayan at para hindi masayang, no, yung pinaghirapan at sinuri ng mga dalubhasa, lalong-lalo na sa ating mga frontliners, no, nagbibigay ng kanilang panahon para tulungan, no, at sawatain itong kumakalat na pandemic na ito ng virus na ito. Muli po mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at sana mga kapatid, patuloy po kayong mag-subscribe sa atin pong YouTube channel sa Aldrin Ruetas, Gabay sa Ebanghelyo. Nawa po mga kapatid, sa inyo pong pag-subscribe ay makatutulong po yan dahil meron pa lang tayo 40 subscribers, no, sa ating YouTube channel, yung Aldrin Ruetas, Gabay sa Ebanghelyo, no po. Sana po mga kapatid ay mag-subscribe po kayo at dito po ay loobin po ng Diyos ay lumakas po yan, yung ating pong YouTube channel. Alam naman natin, nagkakaroon diba ng blessing dyan sa YouTube, malaking tulong po yan para po sa katulad ko na nagpapasimula sa isang independent ministry. Maipapangako ko po, hindi sa tao kundi sa Diyos, mamamatay at dito na po magpapantay ang aking paa sa samahang Seventh-day Adventist Church. Happy Sabbath po mga kapatid. To God be all the glory. God bless us all. At bago po tayo pasamantalang maghiwa-hiwalay, sama-sama po tayong manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin na maihayag po namin ang aming patutuo, ang aming mga karanasan mula sa kamaliang pananampalataya hanggang kami ay hanguin mo at dalhin sa tunay na iyong nalabing iglesia. Salamat Ama kung paanong tinanggap namin ang napakalaking pagpapalang ito, kung paano ako tinawag mo sa iyong nalabing bayan. Gayon mo pong tawagin ang aking mga dating kasamahan sa dating daan, ganun din ang mga nagsusuri, ang aming mga mahal sa buhay. Nawa o Diyos, kilusin mo po ang kanilang puso. Bigyan mo po sila ng conviction upang kanila pong masuri, matunton ang katotohanan at ang matuwid na paraan ng paglilingkod at makasama po namin sila sa pangako mong buhay na wala hanggan. Hanggang sa araw po ng banal na Sabat, samahan mo kami o Diyos, ikaw lamang po ang mataas at mapapurihan at patuloy ka naming masamba sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat o Diyos sa pagtugon sa aming panalangin. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa lahat po ng nanood, no po. Hindi po tayo iniwan, no? Umabot po tayo ng 91 views live. Yan, salamat po. To God be all the glory. Muli po mga kapatid, Happy Sabbath po and God bless us all.